Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo? Sa period na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Pero since dalawa yung gender, mamimili na lang ako. Okay? Pipiliin ko ay lalaki. Pero, again, pwede rin naman to sa babae kung extrovert. Yun nga lang, mahirap kasi bigkasin. Tuwing mag-discuss ako, sasabihin ko po, lalaki, pwede rin babae kung extrovert. Ito, diba? Tawag dito. Mahaba, masyado yung subject. So, lalaki na lang. Pero ulitin ko, pwede rin naman sa babae kung extrovert. Anyways, bukod dun sa sinabi kong description, single siya ngayon. Pwede rin namang biyudo yung bida natin. O pwede rin ito yung ex ng iba sa inyo. Ngayon, ano ba tong the devil? Bakit siya nandito? Probably nangyari na to sa past. May katoksikan na nangyari. So, probably yung katoksikan ay all about betrayal. So, separation reading pala to. Nagkaroon ng someone nyo dahil sa Ace of Cups. So, ito na yung betrayal, separation. Ito yung evilness in general. So, nagkaroon ng deception. So, the devil, yun na yung toxic energy. So, yun ang reason bakit single yung bida natin. Kasi probably nagkaroon ng cheating. So, malaki chance nangyari na to sa past. Kasi single na siya ngayon Yan yung reason ba't single yung bida natin. Sa period na to, ngayon, ano tong 9 of Pentacles? Oh! 9 of Pentacles, the Lovers, Kasi singlehood to So, probably, sa period na to, i-enjoy niya yung singlehood. Priority lang niya ay pera. Stability, security. Sarili lang niya ang importante. Luho. Sariling pleasure. Sariling satisfaction. Kumbaga, independent. Magiging independent, sufficient, efficient yung bida natin sa period na to. Ano tong the Lovers, So, ano to? Reconciliation ba to o someone new?
business ba to? Career? Tingnan natin. Ano tong The Lovers. Oh. Tingnan natin, ha? The Lovers. Ito, 10 of Pentacles. Oh, maganda to. High Priestess. High Priestess. So, malaki yung chance ng reconciliation pala, oh. Kasi the lovers, kanina iniisip ko, ano ba to? Someone new, reconciliation, o partnership in a way na pwedeng may kinalaman sa business o career. Kaya na, partneran na siya nito. Saka maganda to. Bukod sa nandito yung Temperance, nandito tong 10 of Pentacles. So, malaki ang chance ng reconciliation dito, oh. Mukhang mabuti naman ang intensyon. Mabuti ang intention pag nakipagbati kasi ito yung card ng establishment, security, stability, loyalty, ngayon may High Priestess tayo. Ito kasing High Priestess, pwede siyang future. Kailangan siya sa future na mangyayari pa lang. So, sa madaling salita, mangyayari pa lang tong reconciliation. Asahan natin tong reconciliation in the future. Ayan. Yun na lang yung term. Reconciliation in the future. So, tingin ko naman kung magkabalikan ay titino na yung lalaki or sino nga ba bida natin? Lalaki pala to. Titino na yung partner ng bida natin. Okay? Kasi yung bida natin nga ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert. So, yung partner niya ay titino na dito sa 10 of Pentacles. Kasi magiging loyal na siya. Kung naging dishonest siya sa past, kasi yun na nga yung reason bakit naghiwalay, di ba? Karoon ng cheating o someone else. Pero this time, priority ang family. Lalo na kung pamilyado, kasi family card yan. Or regardless kung pamilyado o hindi, tingin ko dito na papasok yung loyalty. Okay. Saka yung stable love connection o long-term relationship. So, maganda naman yung naging ending. Ngayon, dahil love reading siya, maglalagay tayo ng
clue. Ito yung possible ex-partner ng bida sa reading na to. Kasi separation reading to eh. So, ito yung possible ex-partner ng Leo sa reading na to. So, possible ex-partner, Libra, Virgo, Gemini, o Capricorn. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Taurus, Gemini, Aries. Ngayon, may isa pa tayong clue. Teka, ayusin ko lang tong ginamit kong deck kanina. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue. Teka, na-hatching ako. Soundless, no? Pinigil ko yung hatching ko. Anyways, kung hindi man tumama sa inyo yung clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiacs. Ito ang possible clue. Okay? Tapos na pala tayo sa zodiac sa inyo. So, description. Possible description. So, may someone na maitim, dark skin. Maitim, moreno, o tan skin. Ito, may someone naman na mahilig sa makukulay na damit. Ito, may someone na magaling mag-makeup ng mata, animated eyes eh. Magaling mag-makeup o siguro tantalizing eyes ang meron sa isa sa bida. O maganda mata. Ito, tato. May someone na may tato. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ngayon, pupunta naman tayo sa susunod na deck. So, sa part na to, random message. So, pag ganun, dalawang card lang ang gagamitin ko. Walang clarifier cards. Kasi, mabilis ang reading lang to. So, itong mature woman, pag sinabi mong mature woman, tatama yung edad niya sa 40. 40 pataas. Kakaroon siya ng newfound friend or mas magiging close sila ng friend niya. Dito. Mas mapagtitibay pa ang friendship. Pwede rin ganun. Ito, destiny. So, itong maputing lalaki, destiny. Ano yun? Ano yung destined to happen? Teka, gamitin natin to. May mangyayari eh, na meant to happen sa period na to para sa lalaking maputi. Whether person nyo to, kayo mismo, or kakilala nyo. Basta, para makilala nyo yung tao dito eh, maputi daw, female eh. Ano yan? Ang dating meant to happen na may makaaway siya na someone
Naka-workmate o boss siguro. Ang weird, diba? Meant to happen. Kasi nandito yung broomstick, ayun o. Ito quarreling, fighting, arguments, disagreement. Diba ang weird nga? Ngayon, nandito yung owl. So, maganda. Maganda na nandito tong owl. Kasi magbibring siya ng wisdom. So, ibig sabihin, may lesson na meant to happen ba? Ganun ang dating. Meant to happen baga sa period na to na magkukos para maging open yung knowledge ng iba sa inyo. Sa period na to or kung ano man yung lesson na matututunan ng iba sa inyo. Sa period na to, yun na yun, yung wisdom. Magiging wisdom ba? So, sa madaling salita, may destined to happen. Ang destined to happen ay lesson learned. Kasi yung lesson, magsisilbi siyang wisdom in the future. Oh, ayun, ganun dating oh. Kasi dito nga yung owl. Usually, card siya ng wisdom, saka maturity. Oh, ayun na lang. Ay, tanggalin ko pala, baka umulit pa. So, ngayon, kuha pa tayo ng ibang deck. Ibang card. Oh, soulmate oh. Ay, bakit ganun? Soulmate naman sila, kaya lang short term. Ang sakit na ulo ko sa bagay. May ganun talagang senaryo. Diba? Pinagtagpo pero hindi pa panahon. Ngayon, dahil hindi pa panahon, maghihiwalay sila. Pero sila talaga yung nakatadhana. Yun nga lang, may mga lesson na kailangan muna nilang kaharapin bago sila pagbatiin ng universe. Ganun ang dating dito sa soulmate short term. Di ba ang weird? Kasi pag short term, saglitan lang. Saglit na panahon, short time nga yan, di ba? Pero soulmate. So, yun ang naisip ko. Meant to be talaga sila. Yun nga lang. Hindi papanahon. May mga bagay-bagay na komplikado noong nagkakilala sila. So, dahil masyadong magulo yung sitwasyon, nag-end. Ngayon, years later, since naging matured na silang dalawa, doon sila pagbabatiin ba baga nung universe. Ganyan ang dating dito. Oh. So, ibig sabihin, may mga mag-ex na sila pala talaga yung nakatadhana na magkakabalikan sa period na to.
So, pwedeng kayo mismo yung may ex na magkakabalikan. So, case to case basis, makikita nyo naman yan kung tatama ba sa inyo yung reading ngayong period. Kasi kung di man tumama sa inyo, di malamang dun sa kakilala nyo na mababalitaan nyo na lang na yung kakilala nyo nagkabalikan sila nung ex. Di sa kanila tumama, di ba? So, kung di man to sa kakilala, di sa idol. Kasi idol ay malapit din sa puso natin. So, energy pa rin yun. Sasakupin pa rin ng energy natin yung energy nila. So, energy reading kasi to So, yung energy reading natin, sasakupin pati yung energy ng mga mahal nyo sa buhay. Ganyan ang dating. Anyways, kasama yung kakilala, pati kakilala. Kahit di naman ka-close, basta kakilala. Anyways, 21 minutes na pala to. Proceed tayo dito sa susunod. Ito. Ano pang masasabi nito? Anong meron dito? Babae at lalaki, di magtatatlo tayo. Apatin na natin para mas klaro. Ano kaya ito? Kasi marami akong naisip. Una, alin man dito yung bida, pero tong lalaki mayaman to. Or may kaya. Ito mahirap. Or low class. Ito middle to high class kasi to. Ito low class. So, hindi tatama ng 30,000 yung sweldo niya. So, sabihin natin ganun. Tatama ng 30,000. Middle class. Paano ba masabi ko middle class? Kasi mayaman yun mayaman na, medyo mayaman na talaga. So, papalo yun ng 60. Sa pananaw ko lang, middle class 60 ang salary per month. Sa pananaw ko lang hindi tatama ng 60 to. Eto, 60 pataas. Kasi mukhang mayaman talaga 60,000 ang salary pataas. Ito wala pang 60. So, ito yung boss. Employment to. So, employment. Ito yung empleyado to boss. Ito, sabihin natin, online. Baka magkaroon ng trabaho ang iba sa inyo sa online. O kakilala nyo, karoon ng trabaho sa online. Yun yung unang senaryo. Ngayon, sa single, kung single reading naman, doon tayo medyo alanganin. Kapag yung babae, wala pang 60,000 yung sahod niya, tapos may na-meet siyang lalaki na aabot daw ng 60K yung salary. Mayaman, sabi nung lalaki, mayaman daw siya.
Na-meet niya lang online o sa club, sa gathering, o sa public place. Halimbawa, na-meet nitong babae, itong lalaki sa public place. Okay? Sabihin natin club, gathering, online. Basta sa maraming tao. Hindi siya private place. So, public. Mag-ingat siya doon at mukhang ginok time lang siya dito. Kasi ito ay card din ng dishonesty, manipulation, brainwashing. Ayan. Mag-ingat kasi malamang ini-scam siya nitong lalaki. Hindi talaga siya mayaman. Okay? Pinapaasa lang siya sa wala or ewan ko kung anong intention niya, pero mukhang masama ang intention at nandito nga itong fox. Nililin lang nung lalaki itong babae. Ngayon, kung relationship reading na tayo. At ang babae ay wala pang 60k ang kanyang salary at ang partner niya ay 60k pataas. At long distance sila. Nag-meet lang sila online. Long distance sila. So, maaaring magkaroon ng cheating o deception in general. Beware. So, detalyado tayo, ha? Hindi yan pangkalahatan na reading. Magbabase tayo dun sa mga description na sinabi ko para makilala nyo yung tao. Kung kayo ba yung bida dun sa mga sinabi ko. Person nyo o kakilala nyo in general. Anyways, 27 minutes na pala to. Teka, ayusin ko lang tong ginamit ko na deck. So, ito na yung last deck natin. Ano pang masasabi nito? Dalawang card lang to, ha? Ibang senaryo. Magiging somewhat ambitious yung iba sa inyo. Sa karangalan, sa period na to. Ewan ko kung anong karangalan ang gustong ma-achieve ng iba sa inyo, pero mukhang magiging masipag yung iba sa inyo or magiging inspired o desire na ma-promote siguro o desire na magkatrabaho kung walang work or desire na maging famous kasi case to case basis kasi fame din ay isa rin sa honor, di ba? Parang pag-gain ng respect. O award siguro. So, award, reward, yun yung desire dito ng iba sa inyo. Makuha yun. Award, reward, provision ng hard work. So, again, in short, magiging somewhat ambitious. Diba? Ang iba sa inyo sa period na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.